Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman pa. Worst kind of patient, sir? Doc? Cheers, pare. Ang worst kind of patients is dapat kasama sa profession mo. Siyempre, yung mga incorrigible na mga bata. Ang hirap. Kasi ang dentistry, psychology yan eh. So, kinakailangan you develop a trust sa pasyente mo, lalo sa bata. No? Pag sinabi mong, okay, very good, very good. Kasi ang society natin, Ang sarap ng sisig. mahilig tayo manakot, di ba? Ang pinananakot natin, number 1, police. Police muna, police, di ba? Oh, pahuhuli kita sa police, di ba? Ano yung susunod? Pabubulot ko yung ngipin mo sa dentista. Imagine mo. Oo. Ako, ganun eh. Oo, imagine mo. No, bata ka, sumakit. Ayaw mo mag-toothbrush. Sabi ng nanay mo, pag iyan nasira, pabubulot natin sa dentista yan. Imagine mo yung fear na dinevelop mo. Tapos sumakit nga yung ngipin ng bata. O unexpected mo na mangyayari kapag pumasok siya sa klinika mo. Ay, nanginginig yan. Saka iyak ng iyak. So, lagi ko sinasabi sa mga magulang, sabi ko, mga magulang, huwag niyo po kaming panakot. Oo. Aray! Oo, huwag niyo po kaming panakot. Kasi kadalasan, pag ayaw mag-toothbrush anak mo, sige ka, lagot ka sa dentista. Pag nakita ka na ngayon, parang horror picture yung itsura mo. Pag nakaamoy ng nakita yung dental. So, ayun ang pinakamahihirap na pasyente, yung parang na meron na silang preconception ng isang dentist o ng dental chair. No? Tapos meron, yun din namang mga traumatized. No? Meron din mga traumatized na pasyente na kailangan masubukan yung treatment mo kasi nadala na before sa previous na mga treatment nila. Nadala na sa bunot. So, ang pakiramdam nila, tuwing bubunutan sila, bumabalik yung memory nila kung paano kasakit. No, ang technique naman doon, matulungan mo sila. Tapos, isa pa sa worst, kung mga pa naman, mga iba naman to, yung nangahawak ng kamay, yung in-injectionan mo. In-injectionan mo. Hawakan mo, iba mo pang gano'n, no? Delikado talaga yun. Lalo nung may karayom kang hawak. O kaya may drill kang hawak. Oo, may drill kang hawak. Kaya ang technique naman doon, just to... Na-experience yun rin, Doc? Ay, oo. Talagang parang ang sarap-sarap sinuin ng kamay. Pag mahawakan ang kamay ko. Kaya siyempre, you just have to be very patient. No? Lahat ng tao may kanya-kanyang trauma eh. So, may traumatized sila sa dentista eh. May mga kilala nga ako, amoy pa lang ng clinic, alam nila. Fear na agad eh. No? Yung amoy ng mga pampasto namin, pag naamoy yun, fear agad eh. Nanginginig agad. Oo, nanginginig agad. Naranasan ko na rin yun. Pero yun namang pinakamagandang mga pasyente ko, yung mga maliliit na pasyente ko na bit nila yung mga kuya nila, kayabang nila, sasabihin nila, why are you so fearful of our dentist? Our dentist is very good. Number 1. Meron ka pa ngayong promotion. Taga-promote yung mga maliliit. No? Kasi mga pinagbibigyan mo na ng mga pinag-treat mo na yan. Pinigyan mo ng mga sticker at binibigyan namin sila ng sticker. Yung mga ganon. So, as far as the patients that are difficult, of course, yun nga, yung pag hindi nagbabayad, tinatakbo ka, ano pa ba mga difficult? Yung mga siyempre, kapag may mga taong sobrang detalye sila, they want something sa kanilang itsura na gusto nilang ipagawa. Kunwari, meron akong pasyente, so ginawa ko yung ngipin niya. Sabi niya, Dok, nung nagpagawa ako ng brace sa'yo, gusto ko maging kamukha ako ni Angelo De Leon eh. Sabi niya sa akin. Doc, hindi nag-joke doon? Oo, hindi siya nag-joke. Gusto ko kamukha ako ni Angelo De Leon eh. Surgery ba? Bill out na, boss. Sasabihin ko nga sana, humanap ka ng facial surgeon eh. Yung ganun ba? Pero, yun yung mga mahihirap o kaya yung mga people that are so detailed. May mga ganun eh, kunyari ginawa mo ng pustiso. Kasi yung pustiso, foreign object yan eh. So, foreign object na ipapasok mo sa bibig.
So kahit anong foreign object na ipapasok mo sa bibig, tapos ilalagay mo sa katawan ng tao, kahit ano mo yan, i-reject yan. I-reject yan ng body. So ang unang intense tendency mo kapag bago ang denture mo, parang puno, parang may. So, yung normal, yung may mga masasakit, yung mga masasakit, babawasan mo. No? Kailangan maingat ka doon. Kung minsan, pabawas ng pabawas, sa pagbabawas, lumuwag na ngayon. Ayaw naman ngayon kumapit yung pustiso. So, yung mga ganon. Sobra silang detalye na bakit ko ito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pinagbigyan mo naman lahat. Yun yung mga taong hindi mo mapapasaya. Hindi talaga sasaya yung kahit ano gawin mo. At kapag nakatagpo ka ng ganon, masaya ka na bumalik sila at gusto pa rin nila yung treatment. Pero alam mo yun, parang perfectionist talaga na sobra. Sailan. Okay, gusto nila. Talaga mukhang natural daw. Pustiso yun. Ano naman gagawin mo? Ipilitin. Buti mahaba po yung pasensya niyo sa mga ganun. Kasama yan. Kasama yan talaga kasama sa development mo bilang dentista. That every patient you're going to meet is a different person. So dahil ibang tao siya, iba ang treatment mo sa kanya. Hindi, kahit nga pare-parehong bata, iba ang treatment mo sa isang batang ito. Itong batang ito, hindi takot sa dentista, kaya wala kayong problema. Itong batang ito, takot sa dentista. Ang pinakamaganda tungkol sa bata, kunyari, meron kang 2 years old, 3 years old, dali mo na sa dentista yan. Para makaamoy siya ng clinic, malinis siguro siya. Kahit konti lang, makarinig siya ng mga umuugong ng mga drill. Para kapag pabalik-balik man dinadala yung bata, oo, hindi sila takot talaga. Yun ang pinakakalaban sa dentist, yung takot ng mga tao. Lagi sila natatakot. Nagwawala talaga. Oo, masakit. Masakit talaga. Masakit naman talaga pag mali ang bunot, masakit. Mga ganun. Namura kayo sa ako nagugulo. Hindi naman. Hindi pa naman nangyari na nagalit sa akin yung binunutan. Parang sa tagal kong dentista, parang wala pang nagalit sa akin. Expression lang. Sobrang sakit. Naalala ko sa'yo, yung mga pinanganak eh. Yung doctor. Ang biro namin mga dentista nung araw, ang dentista lang daw ang profession na nananakit ka na binabayaran ka pa. Ano? Nananakit ka na binabayaran ka pa. Yun ang mga biro namin nung araw eh. Pero totoo, taga-relieve ka naman ng pain talaga. Maganda talaga ang dentist. May mga patient naman ang hirap bunutin. May mga ganun din. Yung mga difficult case din yun. Yung mga tao. Pagkakita mo pa lang, may profiling yan. May mga profile ng mukha ng tao na alam mong mahirap bunutin. Basta yung square yung jaw, tapos sasabihin sa'yo, magpapabunot yan. Mabigat ang laban dyan. Kailangan daw mo mga gamit mo. Kasi usually yan, pag hindi mo matanggal, nilulusan mo yung bone. Nilulusan mo yung bone para matanggal mo yung ngipin. Kailangan handa ka doon, huwag kang maso-surprise. So sa structure mong Structure, oo. Kita mo na kagad. Yes, may mga tao talaga itsura pa lang. Sumari po si Yao Ming po bubunutan. Ayun, mabigat bunutan niya. Kasi nga yung jaw niya, kita mo. So, ibig sabihin, solid na solid ang structure ng ngipin niya. Mga mapapanga. Oo, tapos kanyan, yung parang, alam mo yung ngipin kasi parang meron siyang, may kanyan may shock absorber yan Hindi naman buto agad yan May shock absorber yan Kaya nakita mo, pag ginalaw mo yung ngipin mo, gumagalaw ng konti Kasi may shock absorber yan. Parang ganon. Periodontal ligament ang tawag doon. Pero may mga tao, sobrang nipis lang ng periodontal ligament nila na parang nakadikit talaga sa buto. Yung ibang ganon, impacted ang tawag. Yun ang hirap bunutin. Kasi susunod yung buto Oo. Susunod So, yung... paano niyo po tatanggalin yun? Makikita mo naman sa movement Kaya nga, sabi ko sa inyo, may konting movement siya. Pag ginalaw mo at ayaw gumalaw, mag-isip ka. Kasi, bakit ayaw niyang gumalaw? Grinder. Like mga grinder. Isip ka ngayon. Dalawa lang ba ang ugat nito? Tatlo ba? Nakabaluktot ba ang ugat? So kung may x-ray ka, you can take the x-ray. Pero kung wala kang x-ray, mong pilitin talaga yun sa ayaw gumalaw. Kasi mababalian ka lang. So ang pinakamaganda, you use your drill, ilulusan mo yung mga buto sa paligid. Para
Pero kailangan yun talagang, siyempre as any other dentist na may mga gamit na gano'n, kailangan sterile yun. Saka, Doc, labas din naman sa mga gusto magpaganda ng ngipin. Yung pumupunta po sa dentist is yung magpapabunot dahil either bulok o masakit. Mm-hmm. So, tatanggapin nyo lang din talaga sila pagka pumasad sa dun sa sinasabi nyo kung tawag doon. Tapos, hindi na siya masakit. Hindi na masakit, saka nyo na siya patatanggapin. Hindi. Balik kayo dito pagka hindi na masakit. Hindi totoo yun. Totoo. Binubunot ang masakit. Binubunot ang masakit. Ang kadalasang hindi binubunot ng mga dentist, yung namamaga. Kasi yung namamaga, ito yung ngipin, so namamaga ito. Kapag in-injectionan mo yan, yung anesthesia mo, isasabog niya yung nana eh. Baka kung saan-saan mapunta. Yung nana na nululun, baka kumalat sa body. No? Kaya hindi mo siya pwedeng injectionan. Tapos pangalawa, hindi tinatablan ng anesthesia yung namamaga. Kasi nga, balot na balot siya ng infection. So kapag in-injectionan mo yan, hindi makaka-penetrate yung anesthesia doon. Now, how do you deal with that na gusto mo sanang makatulong? Usually ako, personally, ang upper ngipin, kapag namamaga, hindi ko talaga magagawa ng paraan. At hihintayin ko talaga mag-antibiotic yan para lumiit, hanggang lumiit. Pero ang lower, lalo bagang na namamaga sa baba ng ngipin, sa baba ng panga, sa panga, natatanggal yan. Ang tinatawag natin dong mandibular blocking. Yung mandibular blocking, kunwari, ito yung panga natin, no? Ito yung panga natin, tapos ito yung ngipin. Ang anesthesia nun dito, somewhere here, hanapin mo yung mandibular nerve, yung kung saan yung estimate na nandun yung mandibular nerve. So ito yung mga ngipin, doon mo yung injectionan, nandiyan yung mandibular nerve na papunta sa ngipin. Pag tinamaan mo yun, manhid ito. Oo, yung kalahati ng panga, manhid. So kahit alin doon yung sumasakit, mabubunot mo, kahit namamaga. Kasi pag namamaga at natanggal mo at hindi mo nilagyan ng anesthesia na para kumalat yung nana, mas maganda yun. Kasi the best na matanggal mo yung nana agad. So ako nagbubunot talaga ako na namamagang namamaga na infection. Nagbubunot din ako ng pregnant. Depende. Kasi kung yung pregnancy niya is actually affecting, yung yung toothache niya is actually affecting yung baby, yung carrying ng baby, hihingi lang ako ng medical certificate sa doktor. Patanggal mo yan. Sabihin mo sa kanya kung pwede nang pumayag ang doktor. So kung hindi naman dangerous yung pregnancy o hindi maselan yung pregnancy, bibigyan niya ng go signal ng dentista, ay ng doktor, ng OB-GYN niya. Bubunutin ko yun. Marami na ako nabunot na ganun. At nakita ko yung mga baby, yung sasaya. Nakita ko na yung mga bata. No? Nung nasa loob pa ng tiyan, binunutan ko yung nanay nila. Ngayon, ang kukulit, ang lilikot. Walang problema. Mga lobo na yun, sir, binunutan niyo pa mo. No? Oo, kasi nga, it's more dangerous to stress out yung tao na nagbubuntis. Kesa yung pain ba, na hindi na makakatulog, ilang araw na, tapos mamamaga pa, magkaka-infection pa. Hihingin mo yung opinion ng doktor, ng OB-GYN. Tanggalin ko na po, kung payag kayo.